hindi naman ordinaryong pag-ibig ito. Dahil ang sabi po dito ay, for God so loved the world. Isiningit po yung salitang so loved the world, which makes the love of God immeasurable. PVCM, your Heart Vlog Community Ministry. Hello, magandang hapon sa bawat isa. At tayo po ay magsisimula na sa ating first episode ng PVCM, your Heart Vlog Community Ministry. Ito po ay sinisimulan namin para tayo po ay makaabot sa mga tao na nagsasaliksik ng katotohanan. Ano po? At katotohanan po na hindi pang politika, hindi po social issue, kundi ito po ay para sa mga spiritual na bagay. At tayo po ay magsisimula at ang magiging series po natin ay tungkol sa kaligtasan. At of course, aware tayo na maraming tao ang hindi naman interesado pagdating sa larangan ng kaligtasan ng kaluluwa. Ngunit ito pong isang paksa na dapat natin pag-usapan sapagkat ang iba, kaya hindi nag-i-interest, ay dahil hindi naman din nila iniisip na pwede palang malaman. Ayan. At alam po ninyo, ang isang bagay na dapat nating matutunan ay hindi natin dapat tinatanggihan ng bagay na hindi natin naunawaan. Kaya ngayon po ay nais natin na magkaroon ng aral tungkol po dito sa larangan ng kaligtasan. Nais ko pong bumasa ng isang text from the Bible. At ito po ay hahanguin po natin dito sa John chapter 3 and from verses 16 to 18. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Verse 18, He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Sa talata pong ito na isinulat ni John the Beloved, ito ay may katangian ng ating Panginoon na binabanggit dito. Ang ating pong Diyos ay may iba't ibang katangian, or kung tawagin po sa wikang Ingles ay may mga attributes, ang kanyang being. At isa po dito ay ang pag-ibig. Of course, nandyan po sa kanyang mga attributes, yung kanyang holiness, yung kanyang righteousness, yung kanyang justice, yung kanyang omniscience, yung po kanyang omnipotence. Lahat pong yan ay mga iba't ibang katangian. Ngunit, ito pong katangian ng pag-ibig ng ating Panginoon ay isang bagay na sa matagal na panahon ay hindi na-recognize. Dito ko po gusto magsimula. Sa kalangitan, wala pong record sa Bible na makikita nyo na ang ating Diyos ay sinamba ng mga anghel bago po nilalang ang mga tao. Wala pong record na ang mga anghel ay sumamba sa kanyang being, sa kanyang persona dahil sa kanyang pag-ibig. Wala po. Siya po ay sinasamba doon sa kalangitan because of His worth, yung worthiness niya, because of His power. Ayan. He's called the Almighty. Ayan. Yan po ang mga bagay na isinasamba sa Kanya doon. Yung pong Kanyang kabanalan, yung pong Kanyang katuwiran. Pero wala pong record na ang mga anghel ay sumamba sa ating Diyos dahil po sa Kanyang pag-ibig. Sapagkat una sa lahat ay wala naman pong anghel na nakaranas ng Kanyang pag-ibig. Dahil yung lahat ng mga nagkasalang anghel, kasama si Lucifer, wala hong forgiveness na inoffer doon. Puro justice ang kanilang madadanasan. Ngunit, ang ating Panginoon ay alam niya na siya rin po ay Diyos ng pag-ibig. At nais din po niya na kung paano siyang sinasamba sa langit,
tungkol sa kanyang kabanalan, tungkol sa kanyang kadakilaan, tungkol sa kanyang kapangyarihan, gusto niya rin na siya ay sambahin din sa ngalan ng kanyang pag-ibig. Yan po ang dahilan talaga kung bakit nilalang ang tao eh. Kung mapapansin po ninyo, sa buong Biblia, pag binasa ninyo, ang history ng tao in relation with God, ay siya ang naglalang at pagkatapos hinahayaan niya, hindi pinababayaan, kundi pinepermit niya or inaalaw niya na ang tao magkamali, mahulog, at pagkatapos dumaan sa hustisya ng Panginoon. At pagkatapos noon, ang iba naman ay kadalasan makikita ninyo yung pattern, magkakaroon ng fall at pagkatapos magkakaroon ng kung ano yung consequences ng pagkakahulog, and then parating merong point of restoration. Parati silang inaako uli ng Panginoon, pinatatawad muli at nire-restore uli sila. Maging sa bansang Israel ay pattern din po yan. At makikita po natin yan na paulit-ulit na nangyayari sa Biblia. Ipe-permit ng Panginoon ang downfall at pagkatapos ay bibigyan niya ng opportunity for restoration and forgiveness and redemption. Yan po ang isang bagay na makikita natin at yan din po ang dahilan kung bakit tayo po na mga tao, tayo lamang ang nilalang ng Panginoon na personally aware, na ang ating Diyos ay may ganyang katangian dahil hindi lamang sa sinasabi ng Bible, kundi ito po ay, kumbaga, nararanasan. Ayan. Ibang bagay po kasi yung inaral mo, alam mo yung theory, pero iba rin yung alam mo dahil naranasan mo na totoo. Ayan. So sa lahat po ng mga nilalang ng Panginoon, nung 6-day creation, na ito pong crowning glory ng creation na yan ay nung nilalang po ang tao according to the image of God. Yung pong pagkalalang na yan according to the image of God, hindi po yan yung physical aspect ng ating buhay. Dahil ang ating Panginoon po ay wala namang physical na katawan nung time na yon at spirit po ang Panginoon. Pero yung mga katangian, mga ilang katangian ng ating Panginoon ay ipinasa sa tao. Kaya kung ang Diyos ay immortal, ang tao po ay binigyan niya ng immortality. Kung siya po ay intelligent, binigyan niya po ng intelligence ang tao. If God is a moral being, pinasa niya rin po yung morality sa tao. Ayan. Nilalang niya po ang tao na ayon sa kanyang wangis. Kaya po tayo ay naiiba doon sa mga ibang nilalang ng 6-day creation. Pero ngayon po ay makikita natin dito kung ano talaga yung motive ng Panginoon in creating man. Kasi other than this, wala naman talagang dahilan para lalangin pa ang tao eh. Sapat naman ang nilalang ng Panginoon doon sa kalangitan. Ngunit, bakit kailangan ng tao? Sapagkat dito sa tao niya ipararanas ang kanyang pag-ibig. Ayan, yan po ang talagang dahilan yan kung bakit tayo nilalang. Kaya ang sabi po dito sa verse 16 ng John chapter 3, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So, nung nilalang niya ang tao, ay pinermit din niya yung fall. Hindi po niya itinulak ang tao na magkasala. Pero nilalang niya ang tao na may free moral agent. Pwede siyang mag-decide sa sarili niya. Nagbigay ng command ng Panginoon kay Adam, binigyan niya ng free moral agency si Adam kung susunod o hindi, at saka si Eva. Yun po pagkalalang sa kanila. Ang malungkot po ay kusa na pinili nila Eva at Adan ang lumabag. Ayan. So yan po ang simula ng fall ng tao. Nung pong sila ay lumabag, ay natural, meron justice ang Panginoon. May mga iba't ibang katangian ng Panginoon na violate nila. Katulad ng holiness ng Panginoon, violated yan. Yung kanyang righteousness, violated yan. At lumabas na guilty ng violation dito, sila Adam and Eve. Pero pinermit ng Panginoon yun.
At yung mga tao na ipinanganak pa mula kay Eva at Adan ay meron ding sinful nature. Namana nila kay Eva at Adan yung sinful nature. Yan po ang naipasa sa atin. At dahil po dyan, ay mahirap tumanggi sa tukso ang tao. Mahirap tumanggi na hindi siya magkakamali na parati niyang pipiliin ang kalooban ng Panginoon. Yan po ang dahilan kung ba't ang tao naging makasarili at ang tao ay naging makasalanan. Sapagkat nandun po yung nature, yung sinful nature na siya pong nagbibigay ng urge, na sumuway sa kalooban ng ating Panginoon. Ngayon, naging ganyan ang kalagayan ng tao. Kaya lumala ang ating kalagayan sa ating paligid. At wag na po tayo magtaka kung bakit napakarami nating nauobserbahan na masasamang tao. Ang totoo po niyan talagang likas sa tao ang sumuway sa kalooban ng Panginoon. Because na-inherit natin, naipasa sa atin yung kalikasan ng pagiging makasalanan. Mula doon sa ating unang-unang magulang, kay Eva at Adan. Ngunit inalaw po ng Panginoon for a purpose. Hindi ibig sabihin na walang control. Hindi ibig sabihin na wala na yung power ng Panginoon over His own creation. Hindi po ganun ang ibig sabihin mo. Pero sa tamang panahon, may mga nakatakdang araw na haharap ang tao sa ating Panginoon. Ngunit, pansamantala, dito sa panahon na kung saan tayo nabubuhay, ay sinasabi ng Panginoon na dito ino-offer sa atin ang kanyang biyaya. Tayo ay fallen, tayo ay guilty, tayo ay subject sa kanyang hustisya, pero kumbaga merong time ng redemption. May offer ng redemption, may offer ng pardon. At ito pong act na ito, ng redemption and pardon, ito po yung tinatawag natin na biyaya, pag-ibig, na nagmumula sa Panginoon. Kaya ang sabi po sa atin, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Alam po ninyo, yan po ang unang tanda, ng tunay na umiibig. Ang unang tanda ng tunay na umiibig is that He is willing to share, Himself. At ito po ay, sa pagkakabasa ko dito, hindi naman ordinaryong pag-ibig ito. Dahil ang sabi po dito ay, for God so loved the world. Isiningit po yung salitang so loved the world, which makes the love of God immeasurable. Walang suka yung kanyang pag-ibig para sa atin. Ang katunayan po niyan, ang proof po ng love na yan is that He was willing to give His only begotten Son as a sacrifice to redeem us from our own sins. Yung consequences ng ating sin, yung judgment na parating because of our sins. Iyan po ang dahilan kung bakit ibinigay po voluntarily ng Panginoon yung kanyang bugtong na anak. Ayan. So, nakalagay dyan, He gave His only begotten Son. Pero ito po ang magandang balita, and this is the good news, ng John 3:16. That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ayan, ang maganda pong balita. Ibig sabihin, ng tao pala, kahit nahulog, kahit nagkasala, kahit na tayo ay nahaharap sa parating na judgment ng Panginoon, ay pwede palang mabago yung sitwasyon. Hindi dahil sa magaling tayo, hindi dahil sa nagpakamabait tayo, hindi dahil sa kung ano pa man na in-accomplish natin. Lahat ito ay rooted o lahat ito ay nakaugat doon sa pag-ibig ng Panginoon para sa atin. So ang highlight dito ay hindi doon sa tao na gustong magbago, kundi ang highlight dito ay nandun sa Diyos na nag-o-offer ng kanyang biyaya. Ayan, dahil ang tao, gustuhin mo man na magbago, too late. Marami ka na masyadong kasalanan na ginawa at lahat yung pananagutan mo. Kahit na sabihin mo magpakabait ka ngayon, magpakatino ka ngayon, hindi yan kabayaran doon sa mga mali na nagawa natin noon. Sapagkat ang tao, magpakabait man, ay talagang duty-bound siya na maging mabait, moral being siya.
tama lang yun na magpakabait siya. Tama lang yun na gumawa siya ng mabuti. Tama lang yun na maging makatao siya sa kapwa. Lahat yung tama lang. Pero hindi mo pwedeng ipambayad yan sa mga maling ginawa mo dahil yan ay mayroong guilt na kasama yung mga bagay na ginawa natin na yan laban sa Panginoon. Ang magbubura ng guilt natin ay hindi yung pagpapakabait natin. Pananagutan natin yan. Kahit sinong naging kriminal, hindi porke nagpakabait lang siya, ay pwede na siyang tumakbo dun sa mga kaso na ginawa niya. Hindi po. Pagbabayaran niya pa rin yan pagka nahuli siya. At ang malungkot po niyan ay wala naman makakaalpas sa ating Panginoon. Wala tayong lugar na pagtataguan para makaalpas sa ating Panginoon. Pero ito po ang good news. Hindi mo naman kailangan magtago. Hindi mo naman kailangan umalpas. Sapagkat kung humarap ka sa ating Panginoon, ay mayroong kapatawaran. Kung haharap ka sa ating Panginoon, ay pwedeng mabago ang sitwasyon. Ayan. Ano po? So, ang sabi po rito, yung taong nananampalataya kay Kristo, whosoever believeth, ito po ay nasa present tense. Hindi po sinabi ditong whosoever will believe. Ang sabi po rito, whosoever believeth. Hindi po future tense ang gamit. Present. Ibig sabihin, sa bawat isang nananampalataya kay Kristo Jesus, ayan, siya po ay hindi mapapahamak. Siya po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam po ninyo, masyadong maikli yung ating oras, pero ito po ang totoo niyan. Kung ikaw ay nakikinig ng taimtim, sinusundan mo yung mga aking sinasabi, ang lahat pong yan ay mula sa banal na kasulatan. Ang sabi po sa atin, na ang bawat isang nananampalataya kay Kristo Jesus ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ay pwedeng mangyari sa iyo kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya ngayon, napakasimple. Pwede kang makipag-ugnay sa ating Panginoon, kilalanin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Tanggapin siya sa iyong puso, pagsisihan mong iyong pagiging makasalanan, at ikaw ay aakuin niya na maging anak, patatawarin ka niya, huhugasan ka niya ng kanyang banal na dugo, at ikaw ay magiging anak ng Diyos sa oras na ito. Yun lamang po, subaybayan niyo po ang susunod nating episode. Maraming salamat. Hindi ka lang inililigtas ng Panginoon dahil nagpakabait ka, o naging relihiyoso ka, o marami kang mabubuting gawa. Hindi ka dyan nililigtas ng Panginoon. Inililigtas ka ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig. That in the end, yung mga naligtas ay kumilala sa kanya na siya ay Diyos ng pag-ibig. It's about worship. It's about recognition. It's about giving Him praise and glory.